masaya ang bawat sa saan, Panginoon, ay ikaw hindi siya nagpupuli at salamat sa mga bagay, Panginoon, na ginawa mo sa iyong buhay. Lord, sa pagkakas namin mga gawain, Panginoon, alam namin mo Diyos, nakasama namin kung saan man, Panginoon, nakakatipon, hindi mo nakakapin mo, Panginoon, pagpalahan mo ang aming mga gawain na tapos sa Diyos, hanggang matapos ng iyong kaluwalhatian, Panginoon, ay makikita, Panginoon, sa bawat sa amin, mga kami, Panginoon, nilang yung mga anak, Panginoon, ay matutusunod ayon sa iyong kaluwal, Panginoon. Lord, nakapabuti mo kayo sa Panginoon, pinubuhay ka namin, at sila salamat at Panginoon sa pagpupusan ng aming buhay at pagpupusan. Salamat sa Panginoon, pinalaman mo sa lahat ng Diyos, mga nanin. Amen. AJ, akan daw po niya. Good morning po. Tayo po lahat ay magsitayo. Baka po natin muli ang ating Biblia. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa mga awit. Mga awit chapter 4. Verse 1 to 8 po. Sabay-sabay po tayo muling babasa sa mga awit chapter 4 verse 1 to 8. Narina po kayo? Sige po, tayo po ay bumasa. Ang talay po dito ay panalangin sa gabi. Sa verse 1 po, sabay-sabay po tayo. Sagutin mo po ang aking pagtawag, O Diyos na aking kalasag, sa kaligpitan ko, ako ay iyong tinutulungan. Kaawan mo ako ngayon, dalangin ko'y pakinggan. Kayong mga tao, hanggang kailan niyo ako hangakin, ang walang kabuluhang at kasinungaling hanggang kailan niyo iibigin. Verse 3, dapat ninyong malamang sinanagan ni Yahweh ang matuwid. Kapag tumawag ako sa Kanya, siya'y nakikinig. Verse 4, huwag hayaang magkasala ka ng dahil sa galit, sa iyong silid, pag-isipat ika'y manahimik. Verse 5, nararapat na handog inyong ialay, pagtiwala niyo kay Yahweh ibigay. Verse 6, tanong ng marami, sino tutulong sa atin? Ikaw o Yahweh ang totoong mahabagin. Verse 7, puso ko iyong ng lubos na kagalakan, higit sa pagkain at alak at inumin. Verse 8, last verse, sa aking paghiga, nakakatulog ng mahimbing, pagkat ikaw, Yahweh, ang nag-iingat sa akin. Siguro po yung last verse, no? Sana po yung ating mga kapatiran ay, sige po tayo po ay, pasok po, welcome po. Sige po, tayo po lahat ay sandali na manalangin. Yung po tayo. Sige po. Panginoon, minsan pa kami po ay lubos na lumalapit sa iyo at nagpapasalamat po muli sa umagang ito na yung bigay sa amin, O God, upang mag-aral, Panginoon, kanina ng mga salita. At ngayong oras naman ito, Panginoon, ay upang ikaw ay aming awitan, sayawan, sambahin, tutugan, O Diyos. Ang dalangin po namin, kami po, Panginoon, ay samahan po ng iyong Banal na Espiritu, pangunahan po kami. At ikaw, O Diyos, ang patuloy nga po na manguna, Panginoon, sa gawain ito. Sa tagapagpaawi, sa mga nugtog, Panginoon, ikaw, O Diyos, ang patuloy na manguna, Panginoon, sa kailang mga buhay. At marami pong salamat sa patuloy na paggamit mo, Panginoon, sa kailan. Panginoon, sa iyong mga kapatiran na patungo pa lang po dito, sila, Panginoon, ay samahan mo, patingatan, at makasama po, Panginoon, namin dito sa pagpupuri at pagsamba sa iyo. At ngayon din, Panginoon, sa mga naka-online, kayo din po, O Diyos, ang tunay nga po na manguna, Panginoon, at patumbili, Panginoon, sa kanila ng tag-ingat, Panginoon, at pakasama namin sa pagsasama namin sa pagpupuri at pagsamba sa iyong dakilang pangalan. Panginoon, maraming pong salamat, karapat-dapat yan na papurihan, dakilain, sambahin sa lahat. Sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, isang pagpalang araw po sa ating lahat. Tunay na po na napakabuti ng ating Diyos. Kaya minsan pa po, sabay-sabay po natin pasalamatan, awitan, at purihin ang ating Diyos. Hallelujah!
Walang ibang magmamahal sa'kin katulad mo. Wala kang katulad, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad, wala kang katulad. Wala
pupurihin, ikaw na pupurihin, oh, ikaw na pupurihin, ikaw ang aking kita. Walang hanggan ang biyay, buong buhay, hawak mo sa iyong kamay. Mula sa kapamulan hanggang sa pag-ibig, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpahalahan, hanggang ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Hindi mo siyang gabay sa kasahihan, naroon ka sa inang haliman. Ikaw aking kaibigan, huwag siya sa hirap at buhay sa kabutihan ng Diyos.
ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Kailan may magbabago ang kabutihan mo, Adonai? Kailan may magbabago ang kabutihan mo? Buong buhay ang iaalay ko, lahat para sa'yo. Kailan may magbabago ang kabutihan mo? Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuting napakailanman. Hanggang ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Hallelujah. Purihin ka, purihin ka, O Diyos. Jesus. Hallelujah. Patuloy po tayo sa presensya po ng ating Panginoon. Tunay na habang buhay, O Lord, Ikaw ang aming Diyos na tapat at hindi nagbabago yung Panginoon. Mula noon hanggang ngayon, Panginoon. Kaya patuloy, O Diyos, na kami po ay nagpupuri, dumadakila sa iyo. Dakilang pangalan, Panginoon. Sapagkat patuloy, Panginoon, na kami po iyong iniibig. Patuloy mo kami, Panginoon, iminamahal. Sa kahit anong sitwasyon, Panginoon, ng aming buhay, nariyan ka palagi, Panginoon, na hindi ka nagbabago, na lagi mo po kami minamahal at kinakalingan, Panginoon. Lord, ganoon din, Panginoon, na patuloy din mo kami, Panginoon, sa aming mga puso, O Diyos, na nakakagawa kami, Panginoon, minsan na hindi po nakalulugod sa inyong pong harapan. Patuloy, O Diyos, ang aming paghingi, Panginoon, ang kalinisan ng aming puso. Kapatawaran, Panginoon, na nagagawa po namin pagkakamali sa inyong pong harapan. Upang, O Diyos, patuloy, O Diyos, na kami po ay inyong ibigin at patuloy na patawarin, Panginoon, at patuloy, Panginoon, na kami po, Panginoon, sa inyong harapan ay maging tapat, Panginoon. Dahil patuloy, Panginoon, na kami po patatawarin mo po sa aming pong mga kasalanan. Maraming salamat po, Panginoon, sa pribilehyo ito na pinagkaloob mo po sa amin. At sa oras pong ito, Panginoon, patuloy namin itinataas sa inyo ang aming pong bansang Pilipinas, Panginoon. Marami, Panginoon, pinagdadaanan, Panginoon, ang aming bansang Pilipinas, O Diyos. Patuloy po namin itinataas sa iyo ang aming pong mga leader ng aming pong bansa, Panginoon. Mula po sa aming Pangulo, Panginoon, hanggang po sa pinakamababang posisyon ng politika dito sa aming bansa. Lord, patuloy mo po silang hipuin. Patuloy mo po sila, O Diyos. Bigyan, Panginoon, ng karunungan, Panginoon, na nagmumula sa iyo kung paano, Panginoon, nila gagampanin, Panginoon, ang kanilang mga tungkulin sa aming pong bayan, Panginoon. At especially, Lord, bigyan mo po sila, Panginoon, ng takot mula sa iyo, Panginoon. Na makita nila, O Diyos, ang inyong pong kapangyarihan, Panginoon. Lord, dalangin namin, Panginoon, na anumang bagay, Panginoon, ang gagawin nila, Panginoon, ay lagi nilang iisipin, Panginoon, na nariyan ka, O Diyos, na nakakakita, Panginoon, ang kanila pong mga gagawin, Panginoon. Kaya, Lord, sa amin pong mga mambabatas, Panginoon, ng aming pong bansang ito, O Diyos, patuloy, O Diyos, dalangin namin na kayo po ang magbigay sa kanila ng mga bagay, Panginoon, na gagawin nilang batas ay tanging nakalulugod lamang sa inyong pong harapan, Panginoon, at tanging mga pagbigay ng papuri sa inyong pangalan, Panginoon. Huwag niyo po hayaan, Panginoon, nakabuo sila, Panginoon, ng isang batas, Panginoon, na lalabag sa iyong mga panuntunan, O Diyos, na tanging gagawin lamang nila, Panginoon, ay yung batas
na magbibigay, Panginoon, ng kaluguran sa inyong panahon. Lord, dalangin namin, Panginoon, na kayo rin po, Panginoon, na patuloy, O Diyos, na pumatnubay, Panginoon, sa amin pong mga kasundaluhan, Panginoon, na nagpapatupad po, Panginoon, ng peace and order dito po sa aming bansa, Panginoon. Patuloy niyo po silang ingatan, Panginoon, sa aming dako sila naroon, O Diyos. Saan man sila naka-assign, Panginoon, patuloy mo silang ingatan, Panginoon. Nadalangin namin, Panginoon, sa kanila pong pagtupad sa kanilang tungkulin, O Diyos. Naroon, Panginoon, na palinisan ang kanilang puso, Panginoon. Na tanging nararapat lamang at naaayon sa batas sa kanilang pong gagawin, Panginoon. Sa pagpapatupad po, Panginoon, ng kapayapaan dito po sa aming bansa. And Lord, dalangin po namin, O Diyos, na maglagay ka po, O Diyos, patuloy ng iyong mga anak, Panginoon. Sa loob po, Panginoon, ng aming po mga tagapanguna sa aming pong bansa. Ganon din po sa mga kasanduluhan, Panginoon, upang, O Diyos. Kasi naman din, Panginoon, ay mabahagingan, Panginoon, ng iyong mga salita, Panginoon. Ng iyong kaligtasan, O Diyos. Patuloy po namin nilalapit, Panginoon, ang aming pong bansang ito. Na kami po, Panginoon, ay kahambagan po, Panginoon, kung may mga bagay na nagagawa, Panginoon. Ang bansang Pilipinas na nakalabag sa iyo po, Panginoon, mga utos sa iyo, paano po na kami po'y patawarin po. Dalangin namin, Panginoon, ang bansang ito, Panginoon, patuloy, Diyos. Na ikaw, Panginoon, ang manguna, Panginoon, at tanging ikaw lang, O Diyos, ang titignan, Panginoon. Lord, ganoon din po, Panginoon, dalangin din namin, Panginoon, ang lahat po, O Diyos, ng iyong mga anak, Panginoon, ng iyong mga leader, Panginoon, mula po sa aming mga pastor, Panginoon. Sa lahat po, Panginoon, tagapangunan ng Iglesia, O Lord, dalangin po namin na patuloy niyo po silang ingatan, Panginoon. Patuloy patnubayan, Panginoon, at patuloy palakasin, Lord, na po namin, Panginoon, na ang aming pong mundong ginagalawan, Panginoon, sa panahon ngayon, Panginoon, na patuloy, O Diyos, na sumasama na, Panginoon. Kaya, Lord, tulungan niyo po yung aming pong mga pastor, Panginoon. Yung aming pong mga leader na patuloy, Panginoon, na manindigan sa iyong mga salita, Panginoon. At patuloy, Panginoon, na ikaw lamang, O Diyos, ang susundan, Panginoon, at tanging mo na iyong salita at pag-ibig at kaligtasan lamang, Panginoon, na kanilang ipapahayag, Panginoon. Kaya, Lord, patuloy mo silang pagpalain at ingatan, Panginoon. Ganon din, Panginoon, dalangin namin, Panginoon, sa oras na ito. Ang every family of CBCC, Panginoon, patuloy mo sila, Panginoon. Patnubayan ng bawat pamilya, Panginoon. Patuloy, O Diyos, na ikaw ang pangunahan mo, Panginoon, ng bawat family, Panginoon. Na ikaw ang maging sentro ng bawat pamilya, Panginoon. At patuloy, Panginoon, na mahayag, Panginoon, ang iyong patuloy na pagmamahal at pag-ibig sa kaligitnaan po ng every family of this church, Lord, at CBCC, Panginoon. Na Lord, maraming salamat, hindi lamang dito, Panginoon, sa lahat po, Panginoon, ng pamilya Kristiyano, Panginoon, na patuloy, Panginoon, na tulungan mo, na patuloy na lumakad sa inyo pong mga salita, Panginoon. At patuloy, O Diyos, naturuan mo kami, Panginoon, sa bawat isa po sa amin, sa buhay po namin ito, Panginoon, na may bahagi namin, Panginoon, na ipangaral namin, O Diyos, ang iyong mga salita, ang iyong mga kaligtasan, na ito po ang mandato mo sa bawat isa po sa amin. Salamat po, Panginoon. Patuloy, O Diyos, dalangin ko rin po sa inyo sa oras na ito. Tayo po, Panginoon, patuloy na manguna sa amin po tagapagsalita, Panginoon. Na iyo pong dadalhin sa unahan na ito. Patuloy siya, patnubayan ng mga Espiritu. At ganoon din, Panginoon, buksan mo po, O Diyos, ang aming spiritual na pandinig, Panginoon, at pangunawa. Upang maunawaan namin ang iyong mga salita na ibabahagi sa oras na ito. Salamat po, Panginoon. Ito po kami sa aming dalangin sa nag-iisa po lang tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen.
Magandang umaga po. Sana po ay hindi po kayo nanghinawa sa akin kapag ako nasa harapan. Dahil ang ibig ko sabihin, ang ating pag-uusapan ngayon ay tungkol sa mga kabataan. Pag sinabi mga kabataan, ano ba ang nasa isip natin? Katangian ng kabataan. Siguro, marami tayong maiisip kapag sinabing kabataan. Pag sinabing kabataan, binata, dalaga. Ang katangian na makita natin, sabi, magandang dalaga, binata, pogi, guwapo, at daming masasaming katangian para sa kanila. Pero kung sasamaan loob ninyo dahil ang ating pag-uusapan ay ang kabataan. Dahil sinasabi ko, sa bandang huli ay hindi po may iwan ang mga matanda. Doon po makikita natin na sama-sama na magkakaroon ng pagkakataon na magkaunawaan ang kabataan at ang matanda. Meron po sa aking binabasa, siguro makita po ninyo, wala pong lyric ang ating puro chapter and verse. Para po tayo ay magbasa ng banal na kasulatan. Iniaabo po ito doon sa mga walang hawak na Biblia. Dahil napapansin ko po, maski sa aming pag-aaral, pagbubuklat, hindi po alam. Kundi sasabihin namin, buksan mo sa index, doon mo laman-laman. Kaya tayo po, ay nakatingin dito, chapter and verse lang. Dahil nakalagay dito na ito ay tungkol sa kabataan. Tuloy akong sabihin. Sabi po doon sa aklat ng mga ngaral, 12. Uno, alalahanin mo ang lumikha sa iyo sa panahon ng iyong kabataan, bago dumating ang mga araw at taon na puno ng kaguluhan, panahon hindi mo madarama ang tamis ng mabuhay. Pagka po ating pinansin yung pangungusap nito, ay andun po yung babala, warning sa atin. Hindi ko po tayo kabataan, ini-enjoy lang lagi natin na tayo ay magsasaya, pupunta sa mall, pag merong budget, ito sa saan po ito ay makakarating. Alalahanin po natin ang isang verse na ito. Nagpapaalala ito sa mga kabataan na ang buhay natin ay laging andoon. Pero kung tayo po tumuloy sa ating talagang katagian ng kabataan, meron tatlong katagian ang kabataan. Parang naisip ko ito ay para sa mga lalaki. Huwag po namang magdaramdam kung hindi ko po sama ang mga babae. Sabi rito, una, letter A, malakas. Letter B, matapat at masipag. Yung C, wala pang karanasan. Ito po ang katangian ng tatlong kabataan. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo ay manalangin.
Salamat po, Ama, sa umagang to at binigay mo po sa amin ang mga katangiang ito ng mga kabataan para malaman namin dakilang Diyos ang aming kalagayan sa inyong harapan. Kung kami po ay karapat-dapat, kung kami po ay tunay na magagamit mo po, Panginoon, sa gawain sa iyong harapan, sa gawain sa buong sanglibutan. Ang dalayan ko po, Panginoon, habang binabasa po namin yung kalagayan dito, ang mga kabataan ko'y malakas, matapat, masipag, at ang huli ay wala pang karanasan. Lord, ituro po sa amin kung paano kami matututo na sumunod sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, sabi po doon sa malakas, buksan po natin ang ating Biblia sa Isaiah 40. Magbukas po tayo ng ating Biblia. Isaiah, siguro po, maski ako ay mabagal ng magbuklat. Okay, sabi po rito, Isaiah 40, 30-31. Unahin muna natin sa 39. Sabi po ron, sa 29, sabi ron, ang mga mahinat na papagal ay pinalalakas. Sabi ko sa 30 and 31, kahit kabataan ay napapagod at nanlulupaypay. Ngunit, ang nagtitiwala kay Yahweh ay magpapanibagong sigla, ang lakas nila'y matutulad sa walang pagod na pakpak ng agila. Sila'y tatakbo ng tatakbo, ngunit di manghihina. Lalakad ng lalakad, ngunit hindi mapapagod. Kung atin po papansinin, ang talatang ito ay natutulog sa mga kabataan. Totoo na ang bawat sa atin na mga kabataan ay malalakas. Hindi marunong manghina. Ito'y naranasan ko sa panahon na ako ay nagsasaka. Mula alas 5 ng madaling araw hanggang alas 5 ng hapon, maghapon po ako sa putika, sa bukid. Ganyan po yung mga kabataan. Itong mga kabataan ito ay magagamit ng Panginoon kung kayo ay papagamit. Kung kayo ay hindi nyo tatayangin ang inyong oras, ang inyong panahon para sa Panginoon, hindi po kayo manghihinayang. Pati po natin kanina yung binasa, alalahanin natin ang lumika sa panahon ng ating kabataan. Alalahanin natin. Mamaya po, pagkatapos ay babasahin natin ang buo, ang chapter ng Mangaral. Okay, ito yung kalakasan ng kabataan. Parang sabi dito ay hindi napapagod, kundi may panibagong sigla. Ang lakas nila ay matutulad at walang pagod na pakpak ng agila. Sila ay tatakbo ng tatakbo. Patin po natin yung agila. Ito po ay lumilipad na napakataas. Walang pagod na kumakapay ang bagwis nila. Ganito ang mga kabataan. Sila ay pupunta kung saan makarating basta mayroong kapayapaan. Ang kamay at paa nila ay walang pagod sa paggawa. Ganito ang buhay ng kabataan na malakas.
ganito ang buhay ng kabataan na tunay na magagamit ng Panginoon. At sabi ko na magagamit, hindi pa po ginagamit. Okay, sabi ko doon sa Kawikaan 29. Kawikaan, para po tayong magbukas ng ating Biblia para po natin maunawaan ang salita ng Diyos para sa ating, hindi lang sa mga kabataan, kundi sa mga may edad na rin po. Mamaya mababanggit po natin ito. Sabi po rito, karangalan ng kabataan ang kanyang kalakasan, ang puto ng katandaan, buhok na panay uban. Sabihin, habang panahon na tayo malakas, karangalan, minsan karangalan ng magulang, hindi naalala na karangalan natin ito, karangalan ng Diyos, binibigyan tayo ng kalakasan. Pansinin po natin, sabi doon, ang putong ng katandaan, buhok na panay na uban. Okay, parang tinawa po ako na, mauban na po ako. Puro puti. Okay. Pansinin po natin yung salitang karangalan. Ano po yung karangalan? Sa panahon na kayo nag-aaral, sa panahon na kayo ay nagtapos, sa panahon na kayo ay gumraduate, ang laki ng inyong nakuhang karangalan dahil kayo ay laging valedictorian o kayo ay napasama sa 10 binigyan ng karangalan. Ito yung karangalan na binabanggit dito sa mga kabataan po ito. Huwag po namang magdaramdam na binabanggit po lagi sa mga lalaki. Meron din po itong mga babae. Dahil alalahanin po natin, ang mga kabataan ay hindi nabubuo na puro lalaki. Pansinin po natin, ilan ang lalaki dito, puro babae. Kaya hindi maaaring ihiwalay ang kababaihan o ang kabataang babae. Dahil sila nakakaranas din ng karangalan ng magulang. Karangalan ng Diyos, narito po kayo, narito po tayo para maglingkod sa Panginoon. Ito yung malakas. Karangalan ng kabataan na sila'y malakas. Ikalawa, matapat at masipag. Ito po ay totoo sa mga kabataan na hindi na inuutusan ng magulang. Kabataan na sinasabi, tatay, nanay, ako na po ang magliligpit. Ako na po ang magsasaing. Naalala ko ng aking tiyahin doon po sa Pansol. Gumawa siya ng schedule para tumarbaho ang mga anak. Meron siyang nakamemoron, nakalagay doon. Pag-araw ng Lunes, meron kang gawain. Inisa niya. Iba yung maglalaba, iba yung mamamlansya, iba yung mamamalengke. Iba ang nasunod sa magulang. Ano yung dating marinig dito na sinasabi ng ating pastor na meron tayong kani-kanyang gawain. Hindi lang po sa kabataan, kung hindi pati sa mga may edad na, lalo na
kami mga nangangatal na ang tuhod. Lalo na ang aming pag-isip, pag hindi mo na ayos to, ang dahil ng nakakalimot. Pero, alalahanan natin, ang Diyos ay hindi hinihiwalay sa atin. Ang Diyos ay laging nasa atin. Ayun mga kabataan at gayon din ang mga may edad. Ating basahin yung unang hari, 18:12. Unang hari, chapter 18, verse 12. Siguro, mga pa kayo sa akin. Chapter 18, verse 12. Okay. Sabi po rito, tunandiyan na rin po kayo. Ano ngayon ang mangyayari sa sandaling ako'y umalis upang sabihin kay Ahab na narito kayo. Dadalhin naman kayo sa Espiritu ni Yahweh sa lugar na di ko alam. At pag hindi nila kayo nakita, ako ang kanyang papatayin. Maawa kayo sa akin sapagkat ako po naman ay may takot kay Yahweh sa pagkabata. At hindi po natin yun. Sa pagkabata. Bihira natin marinig ngayon. Lalo na sa panahon ito. Uutusan ng magulang ang mga anak. Hindi po susunod. Ang sabi, anak, punta ko ngayon merong tumatawag. Ikaw wala ay, tapusin ko na sa aking pagsa-cellphone. Walang takot mula sa pagkabata. Samantalang ang sabi dito, mula sa pagkabata, may takot kay Yahweh. Ito yung hinahanap sa atin. Lalo na ang mga kabataan. Ito ay ipinaabot sa bawat isa. Maraming pangyari. Maski po sa aming lugar, doon sa aking pinagtatarbuhan, MWF, nakakatigla ko ay Lunes at Miyerkules. Pero marami akong nakikita ron. Meron kaming OIC of the month, uutusan yung isa, tatawid siya sa, ikaw naman, may kakayahan ka, ako wala. Hindi marunong sumunod. Ito ang pinakikita sa akin. Sa Diyos, tayo ay hindi na halos sumusunod. Sa magulang, halos hindi na tayo sumusunod. Nakalulukot, alalahanin natin ang lumikha sa atin. Alalahanin natin. Ang sabi ron ay matapat at masipag. Kung ating babalikan to, lagi na sinasabi rito, pansinin po natin sa 12, ano ngayon ang nangyayari sandaling ako'y umalis at sabihin kay Ahab na narito kayo? Dadalhin naman kayo ng Espiritu ni Yahweh sa lugar na di ko alam. At pag hindi nila kayo nakita, ako ang kanyang papatayin. Maawa kayo sa akin sapagkat ako po naman ay may takot kay Yahweh tapos sa pagkabata. Katinin po natin, tapos sa pagkabata.
Naalala ko, nung kami ay mga bata pa, alam niyo po ang tawag sa amin ng magulang namin. Sususutan lang kami. Hindi tatawagin ang pangalan. Alam kung sino ang tinawag. Takbo na agad yun. Ngayon, tinawag na ang pangalan mo. Naku po. Andang nakakamot pa sa punong tainga. Nanay naman, andyan si kuya. Andyan si ate. Di pa ninyo siyang utusan. Ganyan ang walang takot kay Yahweh. Pero tayo na narito ay tinuturuan hanggang may panang para sumunod magkaroon ng takot kay Yahweh. Sabi doon sa aklat ng Jeremias 2:2. Sabi po rito, yung ulo, bago ito, sabi rito, sinabi sa akin ni Yahweh na pumunta ako sa Jerusalem at ipahayag ito sa lahat ng naroon. Natatandaan ko ang iyong katapatan, noong bata ka pa. Mahal na mahal mo ako nang tayo'y bagong kasal. Sinundan mo ako sa gitna ng disyerto, sa gitna ng lupaing walang tanim na anuman. Pansinin po natin yung salitang natatandaan ko pa ang iyong katapatan noong bata ka pa. Parang binalik yung binasa natin kanina sa unang hari. Yung sinabing kasal, pag ating nilaliman ang pangunawa po natin dito, nung tayo ay magdesisyon na tayo'y tumanggap sa Panginoon, ito yung sabi ay bagong kasal. Tayo ay tunay na nakipagkasundo sa Panginoon. Diba? Sabi doon, meron tayong pagbabago. Sabi sa aklat ng 2 Corinto 5:17, dito nagbabago. Sabi doon, tayo ay bagong nilalang. Kaya pag tayo ay ikinasal sa Panginoon, ikinasal tayo naman sa ating mga kasama sa buhay, ay nagkakaroon ng pasuluran. Give and take. Hindi pa rin ng take ng take o give na lang ng give. Hindi po gano'n. Ang kailangan mayroong pasuluran. Ito yung nais ng Diyos sa atin. Sabi ron, natatandaan ko ang iyong katapatan nung bata ka pa. Ito yung pinaalala ni Jeremias. Mahal na mahal mo ko nang tayo'y bagong kasal. Sinundan mo ko sa gitna ng disyerto, sa gitna ng lupang walang tanim na anuman. Ang disyerto, sa buhay natin ngayon, sa buhay natin, wala akong maisip. Dami may example ko rito. Disyerto. Wala kang makikitang tanim. Puro buhangin lahat na yan. I-example ko po sa aming mag-asawa. Nung dumating ang karamdaman ito, para kaming nasa disyerto, wala na halos pag-asa. Hindi mo malawang sa kukuha ng oras ng pangailangan. Hindi mo malawang sa kapupunta.
Naalala mo ngayon ang Panginoon. Naalala ko na tayo nag-aral ng Biyernes. Ang sabi doon ni Jonas, Panginoon, sa kabila ng aking ginawa, sa aking kagipitan, tumawag ako sa iyo at ako ay dininig mo. Ito yung sinabi ni Jonas. Ito rin ay nangyayari sa akin. Meron tayong mga mahal sa buhay na hindi malaman ang gagawin. Kung kami lulalapit, kung kami pupunta, hindi natin naalaala ang Diyos. Ang sabi ng talatang to, mahal na mahal mo ako na tayo'y bagong kasal. Sinundan mo ko sa gitna ng disyerto. Sa gitna ng lupaing walang tanim na anuman. Ang tanim, wala kang naitabi, wala kang naisubi, wala kang bangko. Wala. Pero sabi dito, mahal tayo ng Diyos kung tayo ay mula sa pagkabata ay may takot sa Diyos. Dumating ang panahon na tayo ay lalapit sa Panginoon. Isa pa ang sinasabi dito, wala pang karanasan. Ano ba yung wala pang karanasan? Tutuli ang isip. Ang sinasabi nitong wala pang karanasan, wala pang muang bilang kabataan na magtrabaho, lalo na sa panahon to, nakatapos ka na, nakapag-aral ka na, wala ka pa rin trabaho. Kung ilang beses ka nagtip para makapasa, hanggang ngayon wala trabaho. Pero meron akong naikwento sa inyo, naikwento ko ng ilang beses dito. Sabi ng isang member, Pastor, tapos na po ako. Pwede ba pag-pray niyo ako na ako magkaroon ng trabaho? Sige, papipray kita at pinag-pray yun. Pero bago pinag-pray, may proseso ang gagawin. Sabi ko, tutuparin ko po. Pinanalangin na tayo magkaroon ng trabaho. Dahil wala pang karanasan to, nakakala magkaroon ng trabaho. Pinanalangin to, nagkaroon ng trabaho. After naman, sabi niya, Pastor, natanggap na po ako. Ito po ay ilang beses ko nang kinukwento rito. Siya, merong katalinuhan, merong kasipagan, pero walang karanasan, at dito lang siya nagkaroon ng karanasan na magkatrabaho. Ang proseso na sinasabi ko doon, nang siya ay tumatanggap na ng alawan, suweldo, ang sabi ng pastor, ibibigay mo yung ikapu o tithe. Sabi, opo. At ginawa ko niya ito. After a year, masipag, may karanasan na, lumaki ang sweldo. Pumunta sa pastor. Pastor, nahirapan na po akong magbigay ng malaki. Sabi, bakit? Ang laki yun ang nababawas.
Siguro, baka sweldo na ng 30,000 naman. Pag binawas mo naman, ang laki. Ano ang problema? Paano po papaliliit? Ba, ginagawa pang CPA ito na nagdudoktor o accounting? Ganyan. Yung mga nagtapos po ng mga CPA, ang galing manggamot po niya. Yung mga malaking sweldo, na paliliit yung ganyan po karami ang mga tao. O, tuloy ko po, ang sabi, paano? Ang gagawin natin, pwede ba pag-pray nyo na paano liliit yung tagito? O sige, makinig ka. Mag-pray ako bago ako pag-pray, sasabihin ko na muna sa iyo. Hihiling ko sa Panginoon na ibalik muli ang sweldo mo na napakaliit para maibigay mo yung tamang pag-ikapo mo. Hindi na po nakasagot. Ganyan ang walang takot sa Diyos. Laking simbahan, lumapit sa pastor, may kinukumbinsi pa ang pastor. Kabataan na mayroon ng karanasan, pero hindi tapat. Paano po yun? Sabi nun sa Jeremias, balik po sa Jeremias, chapter 1, verse 6. Sabi po rito, sinabi ko naman, Yahweh, hindi po ako marunong magsalita at bata pa po ako. Binabalik na dito ang kalagayan ng kanyang hindi pa raw ng karanasan, hindi pa raw marunong magsalita. Ano ba't awalan sa akin? Wow, ay nasa Jeremias pala tayo. Wala pang karanasan. Nabaliktad po ako. Sabi doon sa pinasa natin, Jeremias 1:6. Diba ang ano doon? 1:6. Sinabi ko naman, Yahweh, hindi po ako marunong magsalita. Bata pa po ako. Ang sagot ng Panginoon Yahweh, hindi po ako magaling na tagapagsalita. Bata pa po ako. Ibang prayer. Okay lang. Totoo po minsan to. Yung walang karanasan, lalo na yung ganong pangyayari, ay naglalayo sa Panginoon. Paano tayo totoo? Parang Samuel pa. Ito lang sa akin. Okay, sabi doon sa unang Samuel. Ito po isang maganda. Unang Samuel 17, chapter 17, 33 to 37. Malinaw po pala riyan. Makita po natin dito sa Samuel. Unang Samuel. Papansin po natin dito sa 33. Sinabi ni Saul, hindi mo kaya ang Pilistiyong iyon. May gatas ka pa sa labi. Samantalang siya ay isang kilabot na mandirigma. Kasi po, ngunit kapilit si David, sinabi niya, ako po ang nag-aalaga sa kawan ng aking ama sa
sa kawan ng aking ama, kapag ang isa sa mga tupang inaalagaan ko ay tinatangay ng leon o oso, tinutugis ko ito at inaagaw ang tupa. Kapag hinarap ako, hinawakan ko siya sa paa at pinapatay. 36. Marami na po akong napatay na leon at oso. Mapapatay ko rin po ang Pilisyong iyon, pagkat ang hinahamak niya ay ang hukbo ng Diyos na buhay. Dinutong pa ni David ang Diyos na nagligtas sa atin sa buko ng mga leon at mga oso ay siyang magliligtas sa akin sa Pilisyong iyon. Ipinakikita po rito na kahit bata pa si David, siya'y walang takot sa ginagawa niya dahil andun ang Diyos kasama niya. Papansin po natin lahat ng ginagawa niya sa pagliligtas sa mga tupa, sa inaalagaan niya ay nahabol ng ni David upang iligtas at wala siyang takot. Patingin po natin, alam natin ang kasaysayang ito na hindi natatakot si David kahit sa mga Pilistong iyon. Ang totoo, pag ating pinag-aralang mabuti ito, kahit ikaw ay bata pa, kapag ikaw ay nasa Panginoon, hindi ka matatakot. Sulong ng sulong. Sugod ng sugod. Alam natin ang istorya nito na maging hari na siya. Wala na siyang pinatatakutan. Ang ating pinag-usapan po rito ay ang paglaban ni David sa Pilistyo yon, kaya siya hindi natatakot. Sabi niya, kaya sinabi ni Saul, kung gayon, labanan mo siya at patnubayang kanawa ni Yahweh. Kaparang po ito ay siya ay bata pa. Siguro hindi ko masabi ito ay kabataan. Bata pa siya. Patingin po natin ang kasaysayang ito. Tumbalikan natin sa Jeremias 1:6, siya ay pinili ng Diyos. Pinili na siya para siya ay maglingkod, para maghayag ng salita ng Diyos. Ngayon balikan natin ang aklat ng Mangaral. Dito po natin babalikan yung kanina. Mangaral chapter 12. Dito po makikita po natin ang totoo na sinasabi ko ay pati ang may edad ay mapapasama sa bahagi ng ating pinag-aaralan. Chapter 12. Babasahin po ito na isa-isa. Buksan niyo po ang inyong banal na kasulatan. Dito po ay walang pagtatangi. Hindi po kabataan lang ito. Lahat na po tayo. Basahin ko po ng isa-isa. Sabi dito, alalahanin mo ang lumikha sa iyo sa panahon ng iyong kabataan. Pinaalala ito sa panahon ng ating kabataan. Bago dumating ang mga araw at taon na puno ng kaguluhan. Panahon hindi mo na madama ang tamis
ng mabuhay. Kinakailangan sa panahon ng kabataan ng bawat ating babae, lalaki, matanda, bata, ay kinakailangan malaman natin ang tamis ng mabuhay sa panahon na ikaw ay may lakas. Sabi doon, alalahanin mo ang Diyos bago makubli ang sikat ng araw, bago magdilim ang buwan at mga bituin, bago ka lambungan ng makapal na madilim na ulap. Ito po, sa panahon natin, lalo na po ako ay, hindi na kami bida rito, 80 plus na po ako, si Nanay, Nelly, magna-90 na po. Ito po ang nakakatakot kapag ka tayo inabot na hindi tayo naglilingkod sa Diyos. Makikita natin sa bandang huli kung ano ang mangyayari. Sabi dito, alalahanin mo sa 3. Alalahanin mo siya bago humina ang iyong katawan, bago manghina ang iyong mga bisig, bago mawala ang lakas ng iyong mga tuhod. Naku, ito na po kami. Alalahanin mo siya bago mabungi, ako na po yun, ang iyong mga ngipin, at bago lumabo ang iyong mga mata. Nasa ako na yata lahat ito. Mabungi, mabumata, mahina ang bisig. Nakakaawa po talaga pa pagkaubidan. Kaya kayong malalakas, sabi dito, alalahanin ninyo hanggang malakas pa kayo. Hindi yung alalahanin mo pasarap sa buhay. Alalahanin nyo ang Diyos na bibigay sa inyo ng lakas. Alalahanin nyo ang Diyos. Okay, tuloy po natin. Sa 4, alalahanin mo nga siya bago ka mawalan ng pandinig. Okay, nakasama na naman po ako rin yun. Nahalot di na nahalot di mo na marinig ang ingay ng gilingan, ang huni ng mga ibon, at ang mga hilig ng awitin. Okay, sabi ron sa 5, alalahanin mo siya bago dumating ang panahon na katakutan mong umakyat sa itaas, bago dumating ang panahon na hindi ka hindi ka makalakad. Nako, humisis ko po, hindi ka po kalakad. Matakot po kayong mga nakakalakad. Alalahanin niyo ang Diyos. Sabi yun, tuloy natin. Nang mag-isa, nakakalakad kasama po ako. Bago pumuti ang iyong buhok at lipatan ng paglalasang tumipin sa minamahal. Okay, ito po ito. Okay, sabi, tuloy po natin. Darating ang araw na tayo lilipat sa palagian nating tahanan. Ito po yung napakaganda. At makikita naglitaw sa lansangan ang mga nananalig. Ito yung wala sa Panginoon. Darating ang araw na malalagot ang talikalang pilak na nagdadala sa ilawang ginto. Babagsak ito at maduduro. Darating din ang araw na malalagot ang tali ng timba at ito'y babagsak at masisira. Ito po, kapag nawala ang inyong relasyon sa Diyos, kapag nalagot, himualay kayo sa Panginoon, ito po ang isang
mangyayari. Kaya sabi dito, alalahanin mo na siya bago manumbalik sa lupa ang ating katawang lupa at ang ating espiritu ay magbabalik sa Diyos na may bigay nito. Sinabi ng mga ngaral, walang kabuluhan ang lahat ng bagay. Lahat ng nalalaman ng mga ngaral ay itinuturo niya mga tao, pinag-aralan niyang mabuti ang mga kasabihan at sinubok kung ito'y totoo. Sa 10, pinipilit niya ang mga salitang magdudulot ng kasiyahan at isinusulat ang katotohanan. Sa 11 po, ang mga salita ng matalino ay matulis na tulad ng tungkol sa panahon ng awan. Tulad ng matulis na pakong nakabaon pagkat buhat sa tanging pastol natin lahat. Anak, sa 12, anak ko, mag-ingat ka sa mga bagay na wala nito. Hindi matigil ang paggawa ng iba't ibang aklat at ang labis na pag-aaral ay pahirap sa katawan. Sa 13 and 14, sabi ito, sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ibig sabihin, meron tayong katungkulan na dapat tuparin. Sabi dito, lahat ng gawin natin, hayag man o lihim, mabuti o masama, ay isusulit natin sa Diyos. Lahat, hayag man o lihim, ihahayag natin sa Diyos. Ibig sabihin, hindi tayo makakapaglihim sa Diyos. Meron tayong ginagawa, pilit natin itinatago, mapagtataguan natin ang ating kasama, mapagtataguan natin ang ating kasamahan sa bahay o sa pamilya o sa lahat na ating ginagalawan. Hayag pa rin sa Panginoon. Ano yung sinasabi natin bilang kabataan? Sabi ko kanina, kahit po liga, hindi po tayo nagkonklusyon doon sa kabataan. Alam po niyo yung binabanggit dito ng kabataan, merong matanda ng mananampalataya, bata pa hanggang ngayon. Ang sabi doon sa ibang talata, hanggang ngayon, gatas pa ang iyong iniinom, ang iyong kinakain. Dapat karni na, matibay ka na. Pero hindi. Hanggang ngayon, gatas ka pa. Hanggang ngayon, tinuturuan ka pa. Nakalulungkot. Matanda na, gatas pa. Iniinom, ibig sabihin, matanda na, tinuturuan ka pa. Dapat na ikaw ay nindag na ikaw ang magturo dahil matagal ka ng mananampalataya, matagal ka ng tumanggap sa Panginoon. Hanggang ngayon, bata ka pa. Ipagsusulit mo yan sa Diyos. Alala ko, noong ako ay tumanggap sa 30 anyos, hindi ako nagamit ng Panginoon. Nalaman ko lang na ako ay anak ng Diyos, sapat na yun.
na magpabautismo ako, 4 na taon. Bago ko nagpabautismo, alam ko na ang gagawin ko. Alam ko na. Pero tayo, pag tumanggap sa Panginoon, binatuismahan ka na ng Diyos, hindi aktual na ilulubog ka ngayon sa tubig. Dahil ang pagtanggap sa Panginoon ay lubusang pagpapasakot. Yung bang nabatay doon sa krus, yung ba'y nagpabautismo, ang sabi niya, Jesus, alalahanin mo ko pagdating sa iyong kaharian. Ang sagot, ngayon din, isasama kita sa paraiso. Ang sarap na sagot, paraiso. Paraiso. Hanggang ngayon kung ikaw ay totoong kabataan pa, hanggang ngayon kung ikaw ay may edad na, pero kabataan ka pa rin, ipagsusulit mo sa Diyos. Pagdating na ang ating, sabi kanina rito, nilalambungan na tayo, lumabo na mata, may nalatungod, may nalabisi. Wala ka ng patutunguhan. Isusulit natin sa Diyos. Kung tayo magkakaisa, kung tayo sumunod tayo sa Panginoon. Dahil ang nalalabi nating buhay, ipagsusulit natin sa Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Salamat po dakilang Diyos sa iyong pinapaglawa sa amin na dapat naming alalahanin, Panginoon, ang buhay namin ito hanggang kami binibigyan mo po ng lakas. Hanggang kami po, Panginoon, ay tinuturuan mo po, dakilang Diyos. Salamat po, dakilang Diyos. Salamat po. Napakabuti po, dakilang Diyos. Napakabuti na. Salamat po. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
po, nadakaw po tayo sa ating pagtutulog. Praise God, sige po tayo manalangin. Aming Diyos, napakabuti. Patuloy ka namin pinupuri. Pinasasalamatan sa lahat ng mga biyaya mo, O Diyos. Dahil salamat sa mga anak mo na patuloy nagtatapat at nagbibigay sa iyo, Panginoon. Patuloy mo silang bigyan ng lakasan sa kanilang pagpasok, sa kanilang trabaho, Panginoon. Ikaw ang nag-iingat sa kanila. Maraming salamat, Panginoon, sa kabutihan mo, sa pagmamahal mo sa bawat isa sa amin. Kayo po ang patuloy na kumilos, Panginoon. At tunay nga po, O Diyos, na magamit ito sa ikalalago ng Iglesia, Panginoon. Salamat. Salamat sa kabutihan mo. Salamat sa mga anak mo na patuloy na nagbibigay sa iyo. Lord, sa lahat ng papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Salamat po sa Panginoon ngayong umaga ito. Tuloy nga pong napakapuli ng Diyos. Merong kabataan ay nasa kategorya na ng malabo ang mata. Nandun na po ako sa malabo ang mata. Kumikirap-kirap na yung mga tuhod at mga kamayan. Pero salamat sa Lord ng ating lakas na nalalabi. Gamitin natin para sa kapunan ng ating Panginoon. Habang mayroong lakas, pagani tayo sa Lord. Yan. Amen. Ito na nga po na makabuti ng ating Panginoon at patuloy na tayong iniingatan sa bawat araw at oras ng ating mga buhay. Para po sa ating mga announcement, ang ating prayer meeting ay tuwing Wednesday po. 6 p.m. po. Dito po sa Sanctuary at salamat nga po, patuloy po namin i-encourage sa lahat na makibalo, makisama sa ating prayer meeting. Ang ating pong Sunday service, 9 to 9, Sunday school po, 9 to 9:30 a.m. Ang ating pong worship proper ay 9:30 to 11:30 a.m. po. Ngayon po, para po sa mga nanood ng live ngayon, ay patuloy po ngayong makisama sa live ng ating CPCC Manibala. Mamaya po ay after po nito ay may meeting po ang ating DOT para po sa preparation ng ating church anniversary. Yun po mga
with basket, CBCC Manila po yung nagtuturo. Ayun po, preparation na rin po kung sino po yung mga special number para po sa ating anniversary ay makipag-coordinate lang po kayo na tuloy. May announcement po ang mga youth. Nataas po si Simon ng basta may karagdagan po kayo announcement. Good morning. Merong mga development sa atin at saka sa CBTC Tulo. Sa September 21, ay may meeting po ang BOT Balibana at saka BOT Tulo. At dito po natin gagawin. Tayo po ang mag-host naman. Bakit yun ni Elder Roman o nakarameeting ng Wednesday. And then, yung Pastor's Day, na pag-usapan na it will be on 27 October, that will be last Sunday of this of October. At yun po ay mangyayari sa Pulo. One service lang po tayo doon. Tayo po ay pupunta po doon sa Pulo. At meron po tayong 1 week na fasting. At sa October din po yun, sa first week. At kung ano mang araw kayo magpa-fasting, kung ilang beses kayo hindi kakain, yung may kaya lang po. Huwag naman mag-fasting hindi kayo kakain. Kung mag-fasting kayo ng 2 kain, ito pwede rin. Mag-fasting kayo ng 1 kain, ito pwede rin po. Kung mag-fasting naman kayo ng kaunting kanin lang o walang kanin, okay din po yan. Depende po yun sa inyo pong health condition. Then, yung po ating anniversary ay malapit na po, that will be October. October next month. At pag-uusapan ang mga details ito maya-maya, pag-uusapan po ng DOT. And then, next sa pag-uusapan ay ang ating po Christmas celebration. At pag-uusapan po yan ng DOT maya-maya, although malayo pa, pag-uusapan na po kung ano po ang mga gagawin. Kung meron po kayong suggestion, ay pwede nyo ipaabot sa ating po mga elders at pwede nyo ipaabot din kina Tess, no? Pwede nyo ipaabot kina Myra, kina Nenen, no? Kung meron kayong mga suggestion at ating po pag-uusapan kung ano po ang ating po gagawin. Alright? So, for the meantime, yung mga magpa-practice po para po sa ating anniversary na announce po ni Kapatid na Tess. So, tingnan po natin hanggang mamaya po ano po yung mga pwede po natin gawin. And the next is, papansin niyo po mga kapatid, meron po tayong physical improvement sa ating pong sambahan ito. I just would like to ask everybody na meron po tayong mga dinadagdag na improvement dito sa atin. Pati na po yung mga equipment, pati na po yung building natin. Ang hiling ko lang po sana to all ay magtulungan tayo na ma-maintain po natin yung cleanliness, ma-maintain po natin yung proper usage po ng mga gamit natin lahat, pati po sa kusina, pati sa CR. We are looking forward na ma-improve pa natin yung mga CR po natin, pati na yung mga gamit po natin sa kusina. We are looking forward na mag-improve pa ito. And so I'm appealing to everybody na kung pwede sana magtulong-tulong tayo sa kalinisan. Sa paggamit po ng baso, ng CR at saka ng iba pang gamit po natin doon. Pag may nakita kayo doon na isang bagay na dapat natin ayusin, on your end kayo na po mismo mag-ayos. Halimbawa, kung nakasaksak minsan yung ref natin na wala namang laman, yung malakas kumain ng kuryente, tagalin po natin kasi tayo mismo nagbabayad ng kuryente. Kung meron mga dumi dyan nagkakalat-kalat, tayo na lang mismo ang pumulot.
huwag na kayo mag-agay pa ng utusan pa. Pero yung kabataan minsan kasi, yung mga buligid, kaya alam naman ng mga bata, pagsasabihan lang natin sila. Nasa ganun ay, kagaya ng sinasabi na, train up a child where he should go, habang bata pa, sila ituruan natin. Ang ating pong church is a place where we train people. At sa training po yan, kasama po dyan yung mga bata para po sila ay lumaki na mayroong kayusan sa kanila pong buhay. So yun po ang ating pong mga announcement para po sa church at sa yung pa natin gawain. And then likewise, ang ating pong saludo sa ating pong kabataan na patuloy po na nagpa-participate sa gawain sa loob ng church na po at pinapakita niyo yung inyong commitment and dedication sa ating pong gawain po dito. And on that note, ay nirequest po na ang mga kabataan po ay pumunta dito sa gitna at hilingin po natin si Kuya Gunyo ipag-pray natin po mga kabataan. Lahat po ng kabataan ay dito po sa gitna. Sapagkat ang ating pong team po today na ating pong pinag-aralan ay naturo ni Kuya Gunyo ay tungkol po sa kabataan. So sa lahat po ng kabataan, lahat po ng kabataan, Search natin ang ating kamay sa mga kabataan ito. At sinasabi ng ating pinag-aralan ay huwag kalimutan ang mga kabataan ito para maglingkod sa Panginoon. Ating pong panalangin sila. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po Panginoon sa pagpapaalala mo sa amin na ang mga kabataan ito Panginoon ay huwag makakalimot sa iyo Panginoon. Huwag nilang sayangin ang araw at oras na malayo sa iyo, dakilang Diyos. Panginoon, gamitin mo po ang mga kabataan ito para sa kalalago ng iglesia, sa kaliligtas ng mga kaluluwa, Panginoon. Gamitin mo po, Panginoon, ang mga kabataan ito, dakilang Diyos. Mula po sa kanilang tahanan, mula po sa lugar na ito, dakilang Diyos. Saan man po sila makarating, Panginoon, ang mga kabataan ito ay gamitin mo po. Magpaglingkod sila, Panginoon, sa abot ng kanilang makakaya. Huwag nila sabihin, dakilang Diyos, na wala silang knowledge sa ganitong mga pangungusap. Wala silang lakas ng loob, dakilang Diyos. Alam po namin, Panginoon, sila'y pinili mo po para sila'y makapaglingkod sa iyo. Panginoon, ingatan mo po, waspasan mo po ang mga kabataan ito na makapaglingkod sa iyo na mayroong pagtitiwala at pananampalataya sa iyo. Hinihiling po namin, Panginoon, ingatan po po sila. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Ngayon po, yung nga po palang MC sa anniversary ay si Cristel at si Dwayne sa ating church anniversary. Sige po tayo pong lahat para sa ating pagtatapos. Bigyan natin at ibalik ang papuri sa ating Diyos. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Now, to him who is able to keep her from falling
and to present you with faultless before the presence of His glory with exceeding joy. To God our Savior, who alone is wise, be glory and majesty, dominion and power, both now and forever. Amen and amen. Ayan, minsan pa po, sabay-sabay po natin awitan. Purihin ang ating Diyos. Wala kang katulad, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad.
ika'y pupurihin. Oh, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Hallelujah. Galing-galing. Total magaling kayo. Mag-bye muna kayo, guys. Bye! Ate!